Magandang araw po sa ating lahat. Magandang po sa ating Panginoon. Naanyayahan po ang lahat ng tumayo at inagawa po tayo sa Panginoon. Jesus, maraming salamat po sa inyo sa umaga na ito. Pinagdala po sa amin sa napakagandang araw. Sa malayong oras upang kami po ay makapag-aral at muli ka po namin makinig. Lord, maraming salamat po sa inyo sa kalakasan ng katawan bawat isa sa amin. Sa buhay na patuloy niyo po ay pinagkakaloob, Panginoon. Pinupuli ko po namin at pinasasalamatan ng Panginoon. Panginoon, sa umaga ito po, narinig po kami upang kami po ay makinig. Mag-aral na yung mga banal na salita. Inaanyayahan po ang banal na Espiritu, Panginoon, na samahan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral. Ama, kayo po mahayag sa oras na ito at ang kadakilaan, Panginoon, ang makita ng bawat isa sa amin. Panginoon, ganun din po ay tinatapos po sa inyo. Ang tanging yung gagamitin, Panginoon, natatayo sa aming harapan. Yung magbibigay ng mensahe na magmumula sa iyo, Panginoon. Pagkalooban niyo po siya sa pagkabisdam, katalinuhan, Panginoon, gagamitin niya upang may pahayag niya nung naayon sa iyong banal na kalooban ng iyong mga salita. Lord, ang tinig po ang aming marinig. Lagi ko po ang magbukas at magbika. Panginoon, ganun din po ay tinatas po sa inyo ang music ministry. Salamat po sa kanilang mga buhay. Sa bawat pagpipit po nila, Panginoon, sa bawat pag-awit po nila, Panginoon, ang iyong kadakilaan at ang iyong walang hanggang kapangyarihan, ang aming makita, Panginoon, at siya ang mahayag. Pero din po, Panginoon, mga assembly ministry na ginagamit ng Panginoon. Hinihiling po sa iyo, Lord, patuloy mo po silang gabayan, pagkalooban ng kalakasan ng katawan, ilayo sa lahat ng ulo ng lamang. Panginoon, ganoon din po ay tinatas po sa inyo ang mga taong wala po dito sa sandali ito. Alisin mo po ang mga malaki upang sila din po ay makarating sa pagwagan ito, Panginoon, sa sambahan ito, Panginoon, at makasama namin na makarinig ng iyong mga salita. Ama, maraming salamat po muli. At alam po namin, Panginoon, na ang kapayapaan ang solusyon sa lahat ng problema na aming daladala sa oras na ito, yung mga aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lalabas po kami ng bulwagang ito, nadalo po namin ng kapayapaan at ang biyaya na iyong ibigay. Ama, maraming salamat. At natin ito'y dalangin po namin sa kabanal-banalang pangalan ng iyong anak na sa Jesus. At lahat po ay magsabi niyan, Amen. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Ating pong palakpakan ng ating Panginoon. Masaya po po kayo ngayong umaga. Pakikamayan nga po ang inyong mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa likod at pakibati sila ng isang magandang umaga, kapatid. Morning, kapatid. Morning. Nandito po tayo ngayon upang magpuri po sa ating Panginoon. Alam niyo po, nagagalak po ako sapagkat tayo po ay maling nagkatipon-tipon upang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. You know that our God is a powerful God and a faithful God. And that is why this 2024, we must abide in Him. And we must be rooted in His words. And this 2024, let's praise our God and let's worship like there is no other day na hindi natin mapapasalamatan ng ating Panginoon. Kaya ating palakpakan ang ating makapangyarihang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay at patuloy na ginagawa sa ating lahat. Yes, amen and amen. Let's join for your God by clapping our hands. Our God is greater and truly, our God is wonderful and powerful. And we must praise the God.
hands to our God. Let's continue to sing for Him. We know that our God is a powerful God na pwede natin pagkatiwalaan sa anumang oras ng buhay natin, sa anumang circumstances na dumating sa buhay natin. Tunay, Panginoon, na wala kang katulad. Tunay, Panginoon, na Ikaw nag-iisang kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. That is why we come to You. That is why we humble ourselves in front of You. Let's feel the presence of our God today. He's here with us. Thank you, Jesus. Thank you for the open heavens. Thank you, Lord. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilaraw ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang
tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Let's lift our voices. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Hindi bang Lord ang pagmulan sa ating mga buhay? Ikaw lamang, wala nang iba. Prioritize you in our lives. Sa'yo ang aming awit, Panginoon. Ang aming panalangin, Panginoon. And we will praise you until we die, O God. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Stand with confidence before a holy and high God, all because of the grace of Jesus Christ. We can draw near. We can approach the throne of grace with courage and receive from Him in time of need, all because of the loving grace of our Lord Jesus Christ. Even though we are unqualified, He qualifies us. Amen. Lift our hands to the Lord and just receive His loving mercies. As we sing Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lost, but now I'm found. Was blind, but now
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. Lift your voice. My God, my Savior.
enough. And as long as we are in Christ, there's so much joy, there's so much satisfaction that this world cannot even buy for us. Sapat-sapat ka, Panginoong Jesus. The face of Jesus is our face. The totality of Jesus is the totality of the church. The completeness of Jesus is the completeness of the church. For indeed, there is nothing missing. There is nothing broken in our lives. Because in the eyes of faith, in Christ, we have the fullness of God. Thank you, Jesus. We glorify you and we honor you. And everyone will say, Amen and Amen. Come on, put your hands together for Jesus. If you can do better than that, if you can do louder and crazier than that, if you can shout for Jesus. Praise God. Kamayan po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa likod, sa kanan. Batiin po natin ang ating mga ka-rooted in Christ ng a blessings day to you, kapatid. Praise the Lord. Amen. Amen. At pakikalbit mong iyong katabi, sabi mo sa kanya, nakaugat ka na ba? Kay Kristo. You see, problems are ordinary. You see, in this world there will be problems, there will be trials, there will be challenges. But there is one thing required for us to overcome any challenge that will come our way, and that is to get rooted in Christ. Amen? So are you rooted? If you are rooted, I want you to raise your right hand to God, and everybody declare, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po natin isigaw today. I receive the blessings in the Word. Let us declare this 2024. I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Let us remain standing for the reading of His Word taken from the book of Haggai. Sa Tagalog po ay Haggai chapter 2 verses 3 hanggang 5. And the word says, sino sa inyo ang nakakakita ng kagandahan ng templong ito noon? Ano ngayon ang tingin ninyo rito kung ihahambing ninyo sa dati? Maaaring sabihin ninyo na baliwala lang ito. Verse 4, pero magpakatatag kayo. Be courageous. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako. God is with us. Ang makapangyarihang Panginoon. Verse 5, ganito rin ang ipinangako sa inyo ng mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto. At ngayon ang aking espiritu ay mananatiling kasama ninyo, kaya huwag kayong matakot. Do not fear. Do not fear. Can you tell someone beside you, do not fear? Tell another person, there's no fear of tomorrow. Christ is our security. Christ, we honor you. Christ, we glorify you. And Lord, just like one of the early disciples has prayed, Christ is behind us. Christ is beside us. Christ is underneath us. Christ is over us. And Christ is even at our back. We are surrounded by your presence, and wherever we go, Lord, we can breathe freely kasi alam namin kasama ka namin. And Lord, we know every month of this year kasama ka namin, Panginoon. And so Lord, this morning, as we enjoy your presence,
And as we listen to your word, magsalita po kayo sa isang special na paraan, Panginoon. Papalakas po kami ng inyong mga salita at turuan niyo po kami. We cannot reform, we cannot transform our lives, but through your word that blesses us, Panginoon, kakayanin po namin at magagawa namin. Salamat po, Panginoon. Salamat din sa iyong Espiritu na kasama namin magturo ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At pwede na po tayo po, brothers and sisters. Tuwing sasabit po ang New Year, napakarami po nating gustong gawin. At napakarami nating gustong baguhin sa ating mga buhay. Tama ba? Sipain mo nga ang paano yung katabi sa kanya. Kamusta ka naman? Nagagawa ko ba? Ito po yung panahon na kung saan sumusulat tayo ng mga napakaraming New Year's resolution o mga bagay na gusto nating maabot o ma-accomplish sa loob ng isang taon. Ito yung panahon na kung saan ang ilan sa atin ay nagbabalak na magsimula ng bagong business, panibagong racket, para makabawi naman sa mga naging gastos nitong nagdaang holidays. At ito rin yung panahon, aminin ninyo, na kung saan marami sa atin ay nanunumpa at magsasabi, pagka-diet na ako. More gulay, less karne, mag-e-exercise, magbabawas ng timbang dahil size 36 na, at mas lalong magiging health conscious para makaiwas sa sakit. Muli, sabihin mo sa iyong katabi, kamusta naman? So, 2 araw, ano? Katapos balik na ulit sa masasarap. Ito po yung panahon na kung saan marami sa atin ang nagbabalak na baguhin ang mga pangit nating mga gawin, bisyo at pag-uugali. Sadyang napakarami nating gustong gawin tuwing bagong taon. At walang masama doon. Ang totoo, dapat lang talaga na planuhin natin kung ano ang gusto nating gawin sa loob ng isang taon. Subalit sa ating po mga gagawing pagpaplano, huwag nawa nating makalimutan. Huwag sana nating makalimutan ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Kasi baka ang dami nating mga priorities na naisasantabi natin ang pinaka-importante talaga. At iyan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga, the most important thing in this life. Kaya, pinamagatan ko ang message na ito na ang dapat unahin sa buhay. Your top priority. Sa pag-aaral na ito, isasagutin natin, ano ba yung dapat na maging top priority natin? Ano ba talaga yung dapat nating unahin sa buhay, lalo sa loob ng panibagong taon? Upang bigyan po ng linaw ang tanong na ito, pag-aralan natin ang naging mukha ng isang propeta sa kanyang mga kababayan kung sila ay pumasok din sa isang panibagong yugto o season. Everybody say season ng kanilang buhay. Ang pangalan po ng propetang ito ay Hagay o sa Tagalog ay Hageo. Tena. At sagutin natin ang tanong, ano ba ang dapat nating unahin sa buhay? Tingnan po natin ang sinabi ni Hagay sa chapter 1 ng verses 2 and 3. And he said, ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan sa pamamagitan ni Propeta Hageo. Sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon. Sabihin niyo nga, panahon. Upang muling itayo ang aking templo. Malinaw na noong panahon ni Hageo, meron silang ibang priority. At mukhang sa bagong season na iyon, hindi nila priority ang temple of God, ang templo ng Diyos. Ibig sabihin, mas priority nila ang ibang bagay. Abala sila sa ibang bagay. And lumilitaw, they have no time for worship. Because this verse says, they have no time for the temple of God. At dahil dyan,
masasabi natin na dahil wala silang time for God, wala silang time for the temple of God, lumilitaw, wala silang pagpapahalaga sa presence of God in their lives. Bakit ko po ito nasabi? Ano po ba ang kaugnayan ng temple noong unang panahon sa presence of God? Ito po ang aking natuklasan. The temple served as the place of God's special presence and the place of proper worship in Israel. Kaya nung panahon nila, panahon ni Haggai, to neglect the temple, to ignore the temple, is actually to ignore and to neglect the presence of God. Nung araw, kapag daw binabaliwala mo ang templo ng Diyos, binabaliwala mo din ang pagsama o ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Dagdag pa ni Propeta Haggai sa verse 4. Matitiis niyo bang tumira sa magagandang bahay habang wasak ang aking templo? Napakalinaw sa verse na ito na noong panahon ni Haggai, talagang abala ang mga tao sa mga material things. Mas concern nila ang talagang yumaman. Kasi nga, kakapasok lang nila sa new season. Kaya they desire to acquire more wealth. Concern nila ang magkaroon ng magagandang bahay, lupa, and other material things. Iyon ang priority nila at iyon ang inuuna nila. Naandoon yung tinatawag na galit sila sa piso. Ang ibig sabihin, talagang hinahabol nila ang kayamanan at ang salapi. Ang sabi ng mga scholar, ang mga tao noong panahon ni Hageo ay galing sa pagkakatapon. Ibig sabihin, nawala sila sa kanilang lupain. Nag-abroad, parang mga OFWs. Na-lockdown sila sa ibang bansa at pinagbawalang umuwi for a long time. At naghirap sila doon. Hindi kagaya ng mga kababayan natin kapag alam mo yun, napalipat sa ibang lugar, talagang naunlad, ano? Pero iba sila nung araw. Kapag sila ay napatapon sa ibang lugar, talagang nagsasuffer sila. Ngunit talagang mabuti ang Diyos. Niligtas niya ang kanyang bayan mula sa kahirapan. At katagalan, pinayagan sila ng Diyos na makabalik sa kanilang bayan. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, ganito, sige, pababalikin ko kayo sa inyong bayan at doon pauunlarin ko kayo. But there is one condition. Sabi mo sa katabi mo, one condition. Ito po ang condition ni Yahweh ng araw. They need to rebuild the temple. Nandiyan ba yung They need, They need to rebuild the temple. Kailangan nilang unahin na kumpunihin ang templong nawasak. Subalit ang nakakalungkot, yun nga, promise sila. Sige Lord, unahin namin ang temple mo. Pag-uwi namin, yung nakatiwangwang na templo mo, uunahin namin. Kaso ito nakakalungkot. Nung nandun na sila, nakauwi na sila, nakalimutan nila ang temple of God. Nadala sila ng mga samot-saring mga alalahanin sa buhay. Sa takot na maghirap, kasi nga yun ang naranasan nila sa ibang bansa, naging priority nila ang yumaman sa kanilang lupain at magpatayo ng magagandang bahay kaysa sa unahin ang pinakamahalaga sa lahat, the temple of God. Sabitin mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, ano ang priority mo ngayon? Hindi po masama ang magplano na yumaman, hindi po yun ang point natin. Ano po? Pero dito pinapakita sa atin ni Prophet Haggai na ang nature ng tao, kapag nangako kay Lord, kalauna nakakalimot at nagiging iba ang priority. Tama? Di ba marami sa atin ang ganyan? Lord, makabangon lang ako sa utang. Lord, tanggalin mo lang itong sakit na ito. Ikaw ang priority ko. Maglilingkod ako sa iyo. Pero nung nandun na sa land flowing with milk and honey, we have this tendency to forget God. Kaya ang akala nila, sa pamamagitan ng kanilang lakas ay uunlad sila sa buhay. Ang akala nila sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsasagawa ay masisecure nila ang kanilang future. Kaya,
mas sinamba nila ang kanilang kakayanan kaysa sa kakayanan ng Diyos. Kapag pala tayo ay, alam mo yon, mas nagiging priority ang ibang bagay, it only means one thing. Mas meron tayong tiwala, mas meron tayong belief sa ating skill, sa ating kakayanan, at nakakalimutan natin ang Diyos na makakapangyari sa lahat ng bagay. Napitin mo ang iyong katabi, sabihin mo sa Kanya, this year, in this new season, honor God. Do not forget God. Pero, hindi po ito ginawa ng mga Israelita nung araw. Nagbago sila ng priority. Nung nakawala na, nung nakalaya na sila from slavery, nakalimutan nila ang Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verses 5 hanggang verse 7, tignan niyo kung ano sinabi niya. Pinaalalahanan sila ng Panginoon. Ang sabi niya, isipin niyo ang mga nangyayari sa inyo. Look at yourselves. Marami ang inihahasik ninyo. Invest kayo ng invest, pero kakaunti ang inyong inaani. May pagkain nga kayo, pero kulang. Lalakas nyo pa naman kumain. May inumin nga kayo, pero inom lang kayo ng inom. Hindi ko yung nakakaya. May mga inumin nga kayo, pero hindi rin sapat. May damit nga kayo, pero giniginaw pa rin kayo. Parang ngayon lang, no? Hindi ba sa inyo, kung habang nakikinig ng word, napagay ang lamig. At may tinatanggap kayong sweldo, pero kayo daling maupos. Totoo ba? Sinahod mo ng A15, parang limas na agad. Kaya sabi ng Panginoon, kaya isipin ninyo ang mga nangyari sa inyo. Basahin nga natin yan sabay-sabay. Isipin ninyo ang nangyari sa inyo. Gawin natin personal. Isipin natin ang nangyari sa atin. Ito po sa verses na ito, 2 beses sinabi ng Diyos. At mapapansin niyo na sandwich yung kanilang kondisyon, yung kanilang nararanasan ng reminder ng Panginoon. And yung pagkakasandwich ay nasa pula. Parang dalawang, alam mo yun, tasty bread na pinagpatong. Anong sabi ng Panginoon? Isipin ninyo ang mga nangyari sa inyo. In short, sinasabi ng Panginoon, isipin ninyo naging bunga ng pagtitiwala ninyo sa inyong sarili. Nalimutan nyo na yata. May nangyari ba? Umunlad ba kayo? Di ba nga hindi nyo kaya? Hindi ba nga ang bagal na naging usad ninyo? Hindi ba nga bitin ang lahat sa buhay ninyo? Sabi ng Diyos, bitin ang inyong ani, ang inyong pagkain, ang inyong damit at sweldo, kahit ginagawa na ninyo ang lahat. Todo effort na kayo, Israelites, sabi ng Panginoon. Pero ano nangyari? Tapos kayo pa yung hindi ipa-prioritize ang temple of God? In short, sa puntong ito, napahiya ang mga tao. Kasi hindi pala nila kayang umunlad. Wala ang tulong ng Diyos. Hindi pala sapat ang sariling pagpupunyagi. Kailangan nila ang presensya ng Diyos sa ikauunlad sa buhay. Muli, tapikin mo yung matabi, sabi mo sa Kanya, honor God. Huwag mo siyang kakalimutan. Kailangan mo ang Panginoon. Amen? Baka tayo ay sobrang abala sa maraming bagay. Baka tayo ay masyadong, alam mo yun, overwhelmed sa napakaraming bagay. Kaya tayo na-overwhelmed kasi, alam mo yun, sariling plano, baka tayo masyadong abala, nalilimutan natin kung Diyos nga pala naaalala sa atin. At kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kaya ano sabi ng Panginoon, isipin ninyo, ano nangyari sa inyo noon, halos mabaliw-baliw kayo. Tingnan niyo nga ang katabi niyo kung siya pa yan. Nakapasok lang ng New Year, ang dami ng konsumisyon. Aminin ninyo, meron mga ilan sa inyo dito, nakapasok lang ng New Year, Pastor, 10 days pa lang, puro konsumisyon. Lagi ka na lang galing. Ano yung tingin nyo? May problema sa negosyo. May mga bata kayo. Nakainita kayo. Mga napapanood sa TV. Kaya mga kapatid, magandang pag-isipan, kasama ba ang Diyos
sa inyong plano ngayong taon? Sinasangguni ba natin ang Panginoon sa ating mga balakid? May pagpapahalaga ba tayo sa templo niya, sa kanyang presensya? Sabi ko sa verse 8, umakyat kayo sa bundok, kumuha ng mga kahoy at itayo ninyong muli ang templo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ako at mapaparangalan. Nakakatuwa ang Diyos, kasi hindi niya hinahayaan na magpatuloy tayo sa pagkakaligaw natin. May mga pagkakataon talaga, may mga seasons, minsan nalilis tayo, nakakalimutan natin ng Panginoon, pero ang Diyos nire-remind tayo. Dinadala niya tayo sa right path. Anak, ito ang dapat mong priority. Ito ang dapat mong unahin to build my temple in your life. Amen? Kasi sinasabi dito ng Panginoon sa verse 8, baguhin nyo na yung style ninyo. Baguhin nyo na ang priorities ninyo. Hindi naman yan uubra. Sinasabi ng Panginoon, ako ang unahin ninyo. Itayo ninyo ang aking templo sa inyong mga buhay. Mas paglaanan ninyo ng panahon ng aking presensya dahil iyan ang susi sa tagumpay. Kumusta ang ating mga personal quiet times with the Lord? Are we building God's temple in our personal spaces, in our personal lives? Or the first thing in the morning na pumapasok sa isip natin ay yung kaabalahan ng buong araw? Martin Luther said, our great reformer, ang sabi niya, I am so busy today, I have to spend the first 5 hours of my day in prayer. Now, I'm not saying gayahin natin, no? Pero ang point doon ni Martin Luther, the more na tayo ay abala, the more tayong nagbababad sa temple of God in our lives, sa presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Siyempre, nung panahon sa Old Testament talaga ang temple of God, it is something physical. Pero ngayon, yung i-affirm mo lang ang presensya ng Panginoon, 2 or 3 gathered in His name, the presence of God is there. The temple of God is there. Amen? Amen. Amen. Sabi mo sa nasa likod mo, kailangan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, buti na lang natin dito ka. Amen. Praise God. Tinan niyo po, ito ang warning ng Panginoon. At dito po sa verses na ito, pinapakita yung tinatawag na sovereignty of God. Pag sinabi pong sovereignty of God, ito po ang kahulugan ng sovereignty of God. In simple terms, ang tao walang magagawa kung wala ang Diyos. In simple terms, ito pong ibig sabihin ng sovereignty of God. Ang Diyos lang ang makakagawa. Ang Diyos lang ang may kaya. Ang Diyos lang ang makapagbibigay, kaya ako magtitiwala sa Kanya at sa Kanyang kayang gawin. Amen. Ang Lord ang nagtitikta, nagkakaintindihan. Ito ang ibig sabihin ng sovereignty of God. At dahil ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng bagay, kaya lalo tayong nagtitiwala at nagpe-pray. Kasi kung hindi pala kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit tayo magpe-pray? Kaya tayo nagpe-pray kasi alam natin, siya lang naman ang kayang gumawa eh. Kaya ako nagpe-pray. Kakaintindihan po tayo? At dito po sa verse 9 and 11, ibinalik ng Diyos ang sovereignty in its rightful place. Na ang sovereignty, wala sa tao. Ang sovereignty ay nasa Diyos. Kasi nung nakabalik ang mga Israelites sa bayan nila, para ba silang sovereign? Ako magro-rule sa buhay ko, kaya ko. Pero binalik ng Panginoon ang sovereignty in its rightful place. Siya lang ang makagagawa. Amen! 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 Praise God! Kaya sabi ng Panginoon sa verses 9 and 11, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, maraming ani ang inaasahan ninyo, pero kakaunti ang inaani ninyo at sinira ko pa ito nang iuwi ninyo sa bahay. Kaya dahil sa inyo ay wala nang hamog ngayon at hindi na makakaani sa mga lupain, pinatuyo ko ang lupain at ang mga kabundukan, kaya naapektuhan ang mga butil, alak, langis, at iba pang mga ani, maging ang mga tao, kanilang mga hayop at mga itinatanim. Ano po sinasabi dito? God is sovereign. Ang Diyos ang may kapangyarihang sumira ng ani, at ang Diyos ang may kapangyarihang magpatuyo ng lupain. At siya din ang may kontrol sa pagdami ng butil, alak, langis, at ani.
In simple terms, ito po ang sovereignty. Kaya ang Diyos ang dapat nating unahin sa ating mga buhay dahil siya lang ang may kakayanan na mag-alis ng pagpapala sa ating mga buhay at siya lang ang may kakayanan magbuhos ng pagpapala sa ating mga buhay. Kaya unahin natin. Unahin natin siya at parangalan ang kanyang presensya higit sa lahat ng bagay. Pakisipa ang paa ninyo kapag sa kanyang top priority. Kung ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng bagay, kung ang Diyos pala ang nagde-decide ng pagpapala sa isang tao, the more na tayo ilalapit sa Kanya kasi siya naman ang makagagawa eh. Kung alam natin na ang Diyos ay walang magagawa, bakit tayo lalapit sa Kanya? Pero dahil alam natin na God is in full control, dahil alam natin na ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng bagay, abay lalo tayong lumalapit. Kasi Lord, Ikaw lang talaga ang nagpe-permit ng lahat ng bagay. Ikaw lang, Lord, ang nagde-decide ng lahat ng bagay. Kaya, dahil alam ko na kaya mong gawin ang lahat ng bagay, the more ako nagpe-pray, the more ako nagpapakainit sa'yo, the more ako nagde-develop ng relationship with you, O God. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos to be independent. This world teaches us be independent. Adulting. Philosophies of this world. But the Bible teaches different. Tayo po ay dependent sa Kanya. Walang magagawa ang tao ang wala ang Diyos. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, kailangan ba si Lord? Amen. Kailangan si Lord ng negosyo mo, kailangan si Lord ng bahay mo, kailangan si Lord ng pamilya mo. Sa Kanya lang talaga tayo nakatikip. At mas nagiging magaan ang buhay, ano? Kapag kinikilala natin, it is the Lord who is in control. At pagka may mga season sa buhay natin na, Lord, ba't ganito yung nangyayari sa buhay namin? Bakit, Lord, may mga pagsubok? Natatahimik pa rin yung damdamin mo kasi alam mo, God is in control. Sabi mo sa katabi mo, God is in control. Kapag pa na minsan may mga magugulong nangyayari sa pamilya, may mga magugulong nangyayari sa negosyo mo, just say one thing, Lord, I know you are in control. Hindi ko control ang lahat ng bagay. Panginoon, Ikaw ang manguna. Take over. Amen. Verse 9. Sinabi pa ng ng Panginoong makapangyarihan, maraming ani ang inaasahan ninyo, pero kakaunti ang inaani ninyo. At sinira ko pa ito nang iuwi ninyo ito sa bahay. Ginawa ko ito dahil gibaba rin ang aking templo habang ang bawat isa sa inyo ay abalang gumagawa ng mga bahay ninyo. Take note of the word abala. Saan ka abala ngayon? Okay lang naman maging abala, pero mas pagkaabalahan natin ang mga bagay na nauukol kay Lord. Ibalik ang simbahay. Ibalik ang pag-aaral, yung kumakain ka ng meat of the word. Amen? Baka kayo nakaasa na lang sa tweet ng mga mahuhusay na pastors. This is my devotion for today. Ano kaya ang tweet ni Pastor so and so? Yun ano, it's one thing to read somebody else's reflections, pero mas maganda kung mismo yung karne ng salita ng Diyos. Diba? Mahilig kayo sa karne. Talagang, alam mo, talagang ini-enjoy mo yung karne ng salita ng Diyos, the meat of the Word of God. Amen? Praise God. Kaya dito po sa mga pinapag-aralan natin ngayong umaga, pinapakita sa atin ang pagdaloy ng pagpapala sa buhay ng tao ay nakasalalay sa pagpapahalaga natin sa templo ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang pagpapalang ating tinatamasa sa buhay ay bunga lamang ng presensya ng Panginoon. Pwede palang magtrabaho tayo ng magtrabaho, pero kung wala ang presence of God, kung wala ang pagsama ng Diyos, maaari itong mauwi sa wala. Amen? Pastor, bakit yung kapitbahay namin, atheist, di naman kumikilala kayo, di nga nagsisimba. Bakit parang payaman ng payaman? You know what? The Bible says, in all things, God works together for good for those who love God. Listen to this. Even the worst moments of your lives, kayang gamitin ng Panginoon for your good. Pero yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, reverse, even the best that they can experience in this life, God can use for their distraction.
Eventually, lahat ng mga hindi kikilala sa Panginoon, there's destruction awaiting them in the future. Hindi ko napapangalanan kung anong lugar yun. Ano? Pero tayo ay bahagi ng isang panibagong ekonomiya, tayo ay bahagi ng isang panibagong kingdom na kung saan ang ating dependence ay sa ating hari. Kay Yahweh. Amen? Maganda pong take away dito. Ang Diyos lamang ang nagtitikta at nagtatakda ng ating tagumpay, kaya ngayong 2024, siya ang dapat na maging top priority. Pwede nyo nang i-tweet yan. Ay, hindi na pala gusto nyo ng tweet. X na ang tawag. Ano? At para bang sinasabi ni Hageo sa kanyang isinulat na ang Diyos talaga ang tunay na kayamanan sa buhay. Hindi ang pwede natin maabot sa buhay na ito. Bonus na lang yun. Amen? Kaya tayo stable. Ano bang state natin sa buhay? You know, we are blessed. We are blessed not because of, you know, the things around us. We are blessed because we are in Christ. At ito nakakatuwa. The more tayo nakaroot kay Christ, the more tayo na namamangha kay Kristo, kay Yahweh, sa kanyang mga salita, hindi natin namamalayan the Lord is adding something into our lives. Amen. Verse 13, sinabi rin ni Hageo na sugo ng Panginoon sa mga Israelita. Sinasabi ng Panginoon na kasama ninyo siya. There are people here, you need to hear this. Because sometimes we feel you are alone. Parang wala kang karamay. There are people who need to hear this because napapagod ka. Ika pa nga lumalaban, pagod na. Overwhelmed na. And this is God's word for you. Sinasabi ng Panginoon, kasama mo siya. Hindi ka nag-iisa. Amen? Amen? Wow. Tingnan niyo ang Panginoon. Siya ang nag-demand. Siya pa rin ang nagsusupply ng kakayanan. Napansin niyo yun? Dinimand niya, itayo niya ang templo. Hirap naman, Lord. Pero dito nasabi ng Panginoon, sasamahan ko naman kayo. Parang iba't iba tayo ng assignment this year kay Lord. Parang may mga pinapakita ang Panginoon sa buhay mo this year na dapat mong ma-accomplish for yourself, for your life, for your business, for your family. May mga business ventures ka na gustong pasukin. Mga contracts na gusto mong pirmahan. I don't know who you are. But God is telling you, ano man ang nililid ko sa'yo, syempre pinag-pray mo naman yan, sinasabi ng Panginoon, kasama mo naman ako, kaya huwag kang matatakot. Amen! Marami sa inyo lumapit sa akin, Lord, Pastor. Sorry. Pastor, mapapakasal na kami this year. Pero alam mo, kakabaka ka. Kasama ninyo ang Panginoon. Amen. Pastor, magpapalit na ako ng trabaho, bagong employer. Kasama mo ang Panginoon. Pastor, magti-teenager ng mga anak ko. Talagang ibang mag-manage ng mga teenager ka. Kababargas! Iba na yung mga nanay na ito. Oo. Magchat-chat pa yun. Pastor, mag-pray mo nga anak ko. Nagkataw sila. Sana hindi na lang siya lumang. Sana gumapang na lang siya lagi. Kahira, Pastor. Kakairita. Kakonsumi. Kasama natin ang Panginoon. Sabihin nga natin yan personally. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Nakita ko yung mga ikakasal this year. Praise the Lord. Kasama ninyo ang Panginoon. Amen. Amen. O yung mga bagong kasal kagaya ni Brother Caleb. Kasama ninyo ang Panginoon. Amen. Sikreto, unahin siya. Huwag hangarin yung mga alam mo yun, parang enjoy mo. Basta pag na-acquire mo to, I'm happy. Yun ang dapat baguhin. Si Lord lang. Kaya totoo yung kanta sa, ano nga bang movie, sa Frozen. Let it go, let it go, let it go, let it go. Totoo yung kantang yun, let go mo muna yan. Hindi yan ang totoo magpapasaya sa'yo. It is Christ. It is the presence of God. It is the temple of God na magpapasaya sa atin. Amen? Verse 14. Pinalakas ng Panginoon ang loob. Wow. Someone needs to hear this today. Pinalakas ng Panginoon ang loob.
nina Zerubbabel, Josue at ng lahat ng Israelitang nakabalik sa Israel upang muling itayo ang templo ng kanilang Panginoong Diyos ng mga pangyarihan. Sayang hindi ko na isama sa PowerPoint yung itsura ng wasak na templo. Kasi pag nakita mo, nakakapanglumo talaga. Paano namin ito itatayo? Kulang ang aming resources. Kakabalik lang namin dito sa bayan namin. How can we do this? Pero sa gitna ng kanilang mga worries, pinalakas ng Panginoon ang kanilang loob upang maitayo ang templo ng Diyos na on their own, mahirap itayo. Kaya kapatid, palalakasin ng Panginoon ang loob mo. Kung walang nagpapalakas ng iyong loob, si Lord ang kaya mo yan! Kasama mo ako! Amen! Ang Diyos na nag-demand, siya din ang nag-supply. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan ng makagawa ng tama. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na magawa yung dapat nating gawin. Kaya kung meron tayong New Year's resolution, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Ano? Hindi pa naman napapalamin eh. Idagdag nyo sa top 1, prioritize my relationship with God. Amen. Be rooted in Christ. Amen. Sabi ko sa chapter 2. Sino sa inyo nakakakita ng kagandahan ng templong ito noon? Ano ngayon ang tingin ninyo rito kung ihahambing ninyo sa dati? Maaaring sabihin ninyo na baliwala lang ito. Verses 4 to 5. Pero magpakatatag kayo. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako. Ang kulit ni Lord, no? Parang patatlong beses na ba itong sinabi, kasama ninyo ako. Ha? Huwag kayong bingi. Narinig mo, ay ka nalang taranta, kasama mo nga ako. Yan yung kulit ni Lord dito eh. Kasama mo nga ako. Si Lord na yung naiirita kayo, kakairita ka dahil naiirita ka na naman. Kasama mo nga ako. Alam mo si Aligaga. Sige doon, lakad doon. Pero magpakatatag kayo, pagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako ang makapangyarihang Panginoon. Ganito rin ang ipinangako ko sa inyong mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto at ngayon, ang aking espiritu ay mananatiling. Paapat na yata ito, ang kulit ni Lord, no? Kasama ninyo, kaya huwag kayong matakot. Pagpalaala mo na kasama mo ang Panginoon, walang dapat ikatakot. Yes, makakaramdam tayo ng kaba, takot, taranta. Pero pag naalala natin, kasama pala natin ang Panginoon, amen, mas maminibabaw yung confidence sa Panginoon. Amen. Praise God. Verse 6, ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsasabi na hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang lahat, ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. 7 and 9, yayanigin ko ang lahat ng bansa. Dito talagang ina-unleash ng Panginoon what I can do. Dito ina-unleash ng Panginoon yung kanyang full sovereignty, yung kanyang pagiging in control sa lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan. Kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay sapagkat ang mga ginto at ang mga pilak ay akin. Magiging mas maganda ang bagong templo kaysa noong una. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Dito pinapakita sa atin ng Panginoon, the most beautiful place, the most wonderful place in the world. The happiest place in the world is not Disneyland. Ito pinapakita ng Panginoon, ang pinaka-exciting na lugar ay ang kanyang templo. Ito ang pinaka-makinang. Dito sinasabi ng Panginoon, basura ang lahat. Walang kwenta ang lahat ng bagay sa mundo compared to my temple. Basta bakit masyado namang i-insist ng Panginoon yung temple dyan? Physical temple lang naman yan. Hindi lang siya physical temple. Ang sabi niya, new temple. Haggai is actually prophesying here. Binabanggit niya yung new temple na paparating.
na mas maganda daw sa lahat ng templo, mas maganda sa lahat ng material na bagay, mas makinang, mas mamahalin sa lahat ng bagay. Ang tanong, sino ba itong temple na to? Ano ba itong temple na ito? Bakit hindi po natin hiramin ang pag-aaral ng mga dalubhasa patungkol sa verse na ito? Ang sabi po ng scholar na ito na si Gordon Fee, ang sabi niya, the people are encouraged to be strong because in time, the second temple will exceed the glory of the first, fulfilled finally when Jesus assumes the role of the temple while standing in the hearts of his temple. Sa punto pa lang to, ang tinutukoy na ni Haggai ay ang totoong temple, which is Jesus himself. So secretly, pinapakita dito ni Haggai, merong paparating na templo na sobrang tinang, sobrang ganda, mamamanga kayo, ma-inlove kayo, ito ang magpapasaya sa inyo. And this temple is Jesus himself. Amen. And Jesus confirmed this in John chapter 2 verse 19. Sabi ni Jesus, sinagot sila ni Jesus. Ano ba yan, Julie? Okay. Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Verse 20, sinabi naman nila, ginawa ang templong ito ng 46 na tao, 46 na tao at itatayo mo sa loob ng 3 lang na araw. Verses 21 and 22, pero hindi naiintindihan na ang templong tinutukoy ay si Jesus at ang kanyang katawan. Jesus himself confirmed that I am the new temple. Amen. At siya ang ating kagalakan, siya ang ating saysay, siya ang ating kahulugan, siya ang ating tunay na kayamanan. Si Kristo ang kayamanan na totoo nating maipagmamalaki. Sabi sa verse 9, magiging mas maganda ang bagong templo kaysa noong una. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi ito. Panginoon, ay, Pastor, meron bang Panginoon na naman? Sorry. Okay, power. Pastor, meron ba talagang point sa buhay natin na masabi natin, I'm already stable? My life seems to be shaky. Always. Is there a secure place where I can find, even in this season of my life? Yes. There is a stable place that can be found. Security can be found. Stability can be found. They are found. Assurance is found in Jesus. He is our strong foundation. So be rooted in Him. He is more than gold. He is more than any treasure. So ano ang dapat natin unahin ngayong taon? Si Kristo. Bagong templo. Bilang pagtatapos, nais ko pong magkaisa nyo ng mga practical points na pwede natin gawin upang maging rooted in Christ. Number 1, mahalin natin ang presensya ni Kristo na masusumpungan sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga salita. Na-highlight na po natin ito kanina. Number 2, magmistulang templo ang ating mga tahanan. Gawin natin ang domestic church, ang simbahan. And finally, kilalanin ang presensya ng Diyos sa bawat araw sa pamamagitan ng prayer, silence, meditation, and thankfulness. Muli, tapikin mo yung katabi, sabi mo sa kanya, honor the Lord. Huwag mong kakalimutan ang Panginoon. Amen? Pag may mga triumphs and breakthroughs kayo, sino unang hinahanap ninyo? Libre! Woo! Celebrate! Kalimutan ng Panginoon. Give Him back what is due to Him. Be rooted in Christ. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mensahe na inyong pinaalala sa aming lahat. Lord, humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon na nakakalimutan ka namin, sa mga araw na
na ipagkakait namin sa iyo ang nararapat. Sa mga pagkakataon, Lord, na naisasantabi ka namin. Patawad, Lord, sa mga pagkakataon na worry lang kami ng worry dahil nalilimutan namin ang mga salita mo. Patawad, Lord, sa mga pagkakataon na hindi namin napapahalagahan ang word mo. Patawad, Lord, sa mga pagkakataon na nakakalimutan namin, hindi ka lang Savior, Lord ka din. Master ka din. Lord, patawad sa mga pagkakataon we do not honor you and obey you as we should. Lord, this new year we want to set things in its rightful place, Lord. Manguna ka kasi ikaw naman ang kayang magbigay ng lahat. Kailangan ka po natin. I believe we are in the atmosphere of prayer. Kung meron kang katabi ngayon, pwede mo siyang ipag-pray, pwede mo siyang tanungin, kapatid, ano ba ang iyong prayer request? Allow me to pray for you. Go ahead, church. If you are true in your prayer, hindi tayo tayo. So, pili natin ang mga resolution para natin. Kaya nasabi ni Pastor, pili pa natin rectify and put as number one list ay yung top priority natin. I see Cristo to be rooted in Christ. Hallelujah. Ako sabi ko sa aking mga parati na panukala ay yung umatak na tuwid. Pagkat Ephesians 2:10 sabi ko tayo nilalang ni Cristo at nilalang tayo ng Panginoon at sa ating pakipag-isa kay Cristo Jesus binigyan niya tayo ng bagong buhay. We were given a new life para tayo gumawa ng pagbuti. Kasi nalala ko yun. Ito naman ay siguro many times I've been sharing this. Pwede nangyari sa buhay ko na nagkaroon ako ng financial resources. Naniniwala ako na yung predestination, even before the foundations of the world, kilala ko na Panginoon. At kami napupunta sa ibang daan. Sabi dito sa Isaiah 41, naalala ko si kaugnay ng tinuro ng Pastor Joshua. Sabi sa Isaiah 41 verse 4 ganito, sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba't ako? Akong Panginoon ay naroon noong simulan ang mundo at naroon din ako hanggang sa katapusan nito. At pag tayo ay nasa Panginoon, may disenyo ang buhay natin para sa gusto niya. At maliban ang ating ginagawa ay umayon sa gusto ng Panginoon, sa tayo magtatulungan. Amen. Kaya pala sabi ni Zacarias 4:6, sabi ni Zacarias 4:6, sa magandang balita, sabi ng Biblia, ang tagumpay ay hindi makakamit minuma sa magitan ng kanyang sariling lakas o kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng Diyos. Tayo mananampalataya ay punong-puno ng pag-asa
as we put our trust in God and to be deeply rooted in His Word. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Labato po tayo sa communion. Kung saan po ninyo. Nakatapat sa walang puminig. Hallelujah. Sabi ng salita niya sa Isaiah 53 verse 5, ang totoo, siya'y binugbog dahil sa ating pagsalansan. At siya'y sinugatan para sa ating kagalingan. Yun po ang pinapahayag ng tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At hapunan natin ang tinapay na nagsisipulo ng kanyang katawan. Inakong niya ang lahat ng parusa na dapat sa ating tayo ang bumanando. Kayo sa kaya tayo, yung mga sakit na dapat nating daanin pa, ginawa na niya. Amen. Tagapin po natin orawang hindi siguro na ito. Kas po natin ang inumin na nagsisiguro ng kanyang dugo. Aaklat po ng Exodus sa nagpapahayag na kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Naganap na po ito. More than 2,000 years ago, ang kanyang dugo na tigis sa kanyang katawan. And that is for our forgiveness. We were freely forgiven by the blood shed of the Lord Jesus Christ on the cross. Amin po ba? Nagagawin po natin. Friends, we are freely forgiven. Purihin ang Diyos. Ayun. Are we all blessed, mga kapatid? Okay, kahit napakarami natin commitment, we are blessed kasi nandito tayo today. Today, di ba? So, we chose God. Maraming salamat po. Let's put our hands sa ating mga bibig, mga kapatid, at ating i-recite ang ating covenant. Sa bilang na tatlo, sabay-sabay po natin basahin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay pugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sa kasamang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede na po tayong umupo. Alright, so ngayon po meron po tayong newcomer. Si Brother Alvin Balbakal. Pwede nang tumayo si Brother? Ayun, ito po ang ating bagong kapatid. Let's welcome. Yes, itaas po natin ang ating mga kamay. Ipag-pray po natin ang ating kapatid. Tayo po muna, Brother Alvin. Tayo po muna tayo. Let's stretch our hand at ipag-pray natin ang ating kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Brother Alvin. Alam po namin tinakaw niyo siya sa aming simbahan upang makinig ng inyong mga salita. Sana patuloy niyo po siyang i-bless at patuloy niyo pong pasukin ang puso niya, Panginoon. And we are all honored and we glorify your name. Salamat po sa pagpili sa Kanya na maging kaisa namin ngayong araw na ito. In Jesus' name, Amen. Alright, so let's go on to our announcement. Alright.
mo para sa ating lahat. Okay. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo paano kami sinamahan ng Panginoon sa isang pagsubok na hindi talaga namin inaasahan. Paano ko siya pinagkatiwalaan. Paano rin na ipinakita niya na siya'y dakilan talaga. So, by the way, ay review niya ko, ako po yung ni Pastor Rio, yung nangyari. May 2023 last year, ang anak ko pong si Saki na Revilla ay nalalagos po ng rheumatic fever with carditis. Isa po siyang, parang na-hospital siya kasi ang feeling lang po namin meron na po siyang infection, kailangan na nga po madala sa hospital para ipaggamot. So, nung time po na nasa hospital namin siya, so may mga joint pains siyang naramdaman na hindi inaasahan. So, umiikot siya sa katawan niya. Hanggang sa natuligan ko siya, after nun, may nakita ang doktor, and later on, yung isa is, ito sa 2D echo po na lang, na meron siyang rheumatic fever with carditis. Ibig sabihin ko, yung puso niya po ay may maliit na singaw na hindi namin inaasahan. So, syempre bilang ina, wala po akong ginawang magpipiyak. Initial talaga, parang hindi namin inaasahan na magkakaroon ng ganun kasi akala lang namin infection eh. Kasi may lagnat, may dugo, lahat na. So, hindi namin naasahan yung mga pagkakataon na yun. Iyak lang po ako ng iyak. At the same time, nagdasal ako na itong pagsubok na talagang malalabasan namin. Nagtiwala ako sa kanya. Kailangan mo ng dasal, sabi ko, tinawagan ko si Sister Levy. Si Sister Levy, na-video call agad kami. Pinagdasal niya si Liza. Isang bagay yung itinuro niya sa amin na laging dinadasal ng anak ko simula nung nagkasakit siya hanggang ngayon, tuwing gabi. Lord, I am healed in Jesus' name. Lord, I am healed in Jesus' name. Hindi ka pag-ina. Yung sakit na yun, kailangan po siyang may injection every 21 days. Malaking karayong. Noong una, hirap kasi pag nakikita ko yung injection yung anak ko, ako nasasaktan. Pero kailangan namin tiisin yun kasi kailangan niya kumanin. Every 21 days at daily tablet po. Binibigay sa kanya for 21 years. Imagine, for 21 years. Yung mga panahon na yun, talagang ipinagkatiwala lang po namin sa Panginoon na malalagpasan po namin ang lahat ng pagsubok na to. Na itong 21 years na to, so that's 11 years. Naway umiksik. O kaya mawala na, totally healed. So Lord, nagtiwala kami sa Kanya. Ang buhay namin ay parang normal lang. Parang sabi ng doktor, walang bawal, physically, pagkain, walang bawal. So, lahat, parang normal ang buhay namin. Kasi magaan namin dinadala. Magaan. Talagang talagang himala. Pag nasa Panginoon ka, at pinagkatiwala ko sa Kanya lahat, magaan kong madadala ang mga problema. Normal siya. Hanggang sa dire-diretso lang ang buhay. Sige, dire-diretso lang. Until last year of December. Next to the April na. Bago kami pumunta ng hospital. Simbang gabi yun. Ramdaman ko, Pastor, nandito si Pastor Joshua. Simbang gabi. Pastor, pagdasal ko sila. Kasi bukas, next to the April na po. Pinagdasal niya ang anak ko na totally healed for Zach. And praise God, December 22,
ang singaw na sinabi ng doktor na may singaw ang anak ko, wala na po. At yung infection na yun, na 11 years, ngayon ay 5 years na lang. Diba? So, talagang napakalaki na ng Panginoon. Himala ang binigay niya sa aking anak. Isang himala. Na nandun yung pakiramdam ng kanina. Merong pakiramdam na, kailangan ko ba mag-second opinion? Kasi gusto ko ma-confirm. Pero may doktor sa akin sabi na, stay to it. So, siguro kung nagpaiba-iba ako, baka ano naman natin, diba? Pero, tiwala talaga sa Panginoon. Siya lang talaga ang makakatulong sa ating lahat. Ano ba ng mga pagsubok natin sa buhay, pagkatiwala nila sa Panginoon. Panginoon ang gagawa ng paraan para sa atin. Kaya po, tinawalit lahat ng pagkulit sa salamat at tinataas ko sa inyo. I'm praying for totally healed for my son, Zachary, and my healing. Salamat. Salamat sa ating Panginoon. Talagang si Lord ay Diyos na kalusan. At kung kapag tayo lumapit sa Kanya, walang mahirap sa ating Panginoon. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. So, sa ating buhay, naranasan ba natin yung papamiliin ka? Diba, meron tayo ng kwarta o pahon. Pipiliin mo, kwarta, pahon. Kahon. Kwarta, kahon. So, kalimitan, talagang siyempre pipiliin natin kwarta. At sa buhay ng isang negosyanteng kagaya namin, naranasan namin ang mamili. Pagdating kasi sa pagbibigay ng ikapo, anong pipiliin ko? Magbibigay ba ako ng ikapo? Uunahin ko muna yung mga utang ko. Kasi pila yung mga mamimigil talaga sa dami ng mga nakapila ay parang ang magiging choice number 1 mo, unahin mo na yung mga utang. At sa isang negosyante nga, yung pagkakaroon natin ng simbahan, natapat na kami bankrupt, alin ang uunahin mo? Ang magsimba o magtinda? So, natapat na itong in-establish natin ang blessings, ay sobrang bankrupt namin. Pero, purihin ang Diyos. Talagang kagaya na hindi pa kami nag-usap ni Pastor Joshua, ang top priority natin ay ang Panginoon. Unahin natin palagi ang Panginoon. At inuna namin, hindi yung pagbabayad ng utang, kundi inuna pagbibigay ng ikapo para sa Panginoon. Kasi sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Masarap talaga ang may salita ng Diyos. Ito talaga ang lunas. Ay ang pangako ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Panginoon hindi nagtatalo sila sa kanyang mga pangako. Kung ating pantitingnan natin yung una ng Matthew 6, ang mundo ang pinabibilihan, mga bagay na mga mundo, mga ambisyon, at kung minsan punong-puno tayo ng mga pag-aalala, mga worries sa ating buhay. Pero kung rooted ka na kay Christ, uunahin mo talaga ay ang kaharian ng ating Panginoon. At
hindi mo pabatayaan na hindi ka makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil alam mo, pag nagkaloob ka, maraming tao ang mapapagpala, marami ang maaabot ng kanyang salita, at marami ang makakaalis sa pagkaalipin sa mundo ito. Kaya nagpapasalamat po, talaga ang Diyos talaga ibang klase. Ang pangalang Jesus ay may power. Nagbibigay ito ng healing sa lahat-lahat. Healing sa pulsa, healing sa pisikal, healing sa relasyon, at ang Panginoon talaga nagpupromote sa bawat isa. God is a heart-knowing God. At alam niya ang ating mga desire ng ating mga puso. At dahil sa pagtugon, inuna namin hindi yung mga utang ko, kinausap ko, yung pagbabayad ko, at si Lord talaga, nangungusap ang Panginoon, unahin mo siya. Maging gawain niya, kahit gaano kahirap ka, gaano kabankrupt, unahin mo muna ang gawain ng Panginoon. At dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, lahat ng bagay ay inayos ng Diyos sa mga buhay. Kaya, huliin ang Diyos, at alam ko, si Lord na nagpalago, lahat ay idadagdag marami ang idadagdag ng Diyos. At sumami na tayo sa biyaya ng Panginoon dahil yung sinimulan ito, disinready lang pa ulit. At maging eskwelahan, dumami na ng estudyante, dumami ang members, at dumami tayo na pinagpala talaga ng primero ang mga karamihan mga miyembro, walang mga sasakyan, meron naglaganda ng mga sasakyan ng bawat isa. Makikita natin na huwag ka lang mag-worry. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hard-knowing ang Panginoon at alam niya kung ano ang ating pangangailangan. So magtiwala lang tayo at unahin natin ang Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon, magpatuloy tayo sa kanyang banal na gawain at magpagamit tayo for the glory of the Lord. Pag-pray natin ang ating mga kaloob. Panginoon Diyos, Ikaw ang aming supplier. Ikaw ang owner ng lahat. I-bless mo nga po ang iyong mga anak. Patuloy mong pagpalain at makita ang gloria sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po sa patuloy na pagpapalago ng aming spiritual na buhay at kasama na dito ang paglago ng aming kabuhayan. Lord, ino-honor po namin ang lahat na ibinibigay mo sa amin. Kaya we want to bless you and we want to bless the word of our God. Salamat po, Ama, at itinagawin namin sa iyong kapulian. In Jesus' name, amen. So magbigay po tayo kung may dalawang. Cause you're the only one that I need. Accepting you and yours. Trouble times, it's you I see. I put you first, that's all I do. I have a Lord and all to you. One day, Jesus, you're the only one that I live for. One day, Jesus, you're the only one that I live for. One day, Jesus, you're the only one that I live for. Jesus, you're the only one that I live for. May the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Spirit be with you. May the Lord sustain you
and keep you rooted in Christ. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Go in peace. See you next Sunday. God bless you.